Ganito nakalakas ngayon ang Pilipinas, mga tol. Wala nito ang China at USA. Ganito nakalakas ang Pinas, higit na mas malakas na kaysa sa 150 bansa. Sabing ganun, mga tol, no? Binasa ko lamang yung title, no? Mas malakas na daw ang Pilipinas, higit, no, sa 150 na bansa. Ano-ano mga bansa yon. Pero bakit nga ba nasabi ni Sa Iyong Araw na ganito nakalakas ang Pilipinas ngayon, no? Yan ang ating panonoorin. Bibigyan natin ng reaction video and commentary, mga tol. Bago yan, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Sa Iyong Araw. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Ang Pilipinas ay umakyat na sa pang-34 na ranggo sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Uy. Ito'y ayon sa JFP review na may power index score. Dati pang 30 tayo no? Ngayon pang 24 na. Tumaas. Na 0.4691 at lalo pang lumalakas ang Pilipinas dahil sa mga armas na ibinibigay ng ibang mga bansa. At nito lamang, ang India ay magbibigay daw ng mga pramos. Hindi, binili natin yan, hindi yan binigay. Binili natin yan, oo. Para sa kaalaman ng lahat, ito'y binili natin. In-order natin yan sa kanila. At darating to by March daw, sabi. Pinakamabilis na supersonic cruise missile sa buong mundo. At ito ay di-deliver sa loob ng 10 araw. Ano nga ba ito? At bakit nagpapalakas ang Pilipinas? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. May kamahalan nga ito Kamakailan lamang ay nababalitaan natin na tumitindi ang tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea at pinangangambahan din na magkakaroon ng World War III dahil sa tensyon sa Taiwan. Bukod dito sa nangyayaring to, may nangyayari na sa Middle East. Nagkaroon na rin ng babala si Putin para sa NATO dahil sa matinding tensyon buhat na nagkaroon ng digmaan sa Ukraine. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang mga sistemang pang-ibabaw nito ay darating sa Pilipinas. Ang supersonic cruise missile na pinakamabilis sa mundo, kasunod na ito i-deliver sa Marso. Ito ang kauna-unahang export order na napakalakas na pangako at ngayon ay nagkakaroon na ang Pilipinas sa kanyang arsenal. Dapat nga bang mag-ingat na ang China? Ang sumusunod na ulat ay magbibigay sa iyo ng higit pang impormasyon. Ang deal ay matagal nang napagkasunduan at dumating na ang oras na ito ay dapat ipadala. Ang pinakamabilis na supersonic na cruise missile na galing sa India. Ayon pa sa Gravitas. Ito yung pinakamabilis, no? At malakas daw to, sabing ganon, mga tol. At bukod dito sa mga bagong sandata ng Pilipinas, ay pinaplano na rin ng ating bansa na bumili ng mga submarine. So ang Pilipinas talaga mula doon sa mataas na bilang sa mga bansa na may mga armas. Ngayon pataas na ng pataas yung ranggo natin, mga tol. Dati 30, ngayon 24 na daw, no? At hindi malayong mas tumaas pa tayo at mas lumakas pa yung bansa natin dahil sa patuloy na pag-upgrade at patuloy na pag-modernize, no, ng ating mga armas at kasundaluhan natin, mga tol. Which is dapat lang talaga meron ng Pilipinas dahil kailangan nating laging maging handa, no? Kasi hindi natin basa yung mga utak ng mga leader sa ibang bansa Katulad na lang dito, mga tol, sa West Philippine Sea, di ba? Ang tagal ng problema niyan. Di ba? Ang tagal ng problema niyan, mga tol. Though hindi naman nagkakaroon pa ng malalang kaguluhan dito, pero hindi malayong magkaroon, di ba? Kaya dapat ang Pilipinas handa sa mga ganyang mga bagay. At eto na nga, no, ginagawa ng ating pamahalaan yung nararapat nilang gawin para mas mapalakas yung ating sandatahan. Ipadala ang pinakamabilis na supersonic na cruise missile na galing sa India. Ayon pa sa Gravitas, sa susunod na 10 araw, ang mga ground systems ito ay makakarating sa Pilipinas. Ang mga marines ng bansang ito sa Timog Silangang Asya ay magkakaroon ng 3 battery ng mga missile. Ang halaga ng deal ay $365 billion. Laki, no? At ito ang kauna-unahang uri nito. Isa itong makasaysayan para sa parehong India at Pilipinas. Para sa India, ito ang pinakamalaking foreign export agreement ng Defense Research at Development Organization at para rin sa Pilipinas dahil magkakaroon ito ng makapangyarihan na Brahmastra sa kanyang arsenal. Oo, Brahmastra.
isang matindi at mabagsik na armas na binanggit sa mga Hindu scriptures. Ayon sa alamat, ang armas na ito ay may potensyal na sirain ang buong universo. Sa mga aklat at dula, matagal nang pinag-uusapan ang Brahmastra at ang Brahmos ay napakalapit dito. May pinangalan lang siguro. Tingnan lang natin ang kaya ng missile na ito. Maaari itong lumipad ng halos 3 beses ang bilis ng tunog, kaya't halos imposible ito maabutan. Mayroon itong reach na 300 hanggang 500 kilometers na mas malayo kaysa karamihan sa mga cruise missile. Maaari itong magdala ng 250 kilograms na submunitions. At sa huli, nuclear capable din ang Brahmos. Sabi 3 beses na mas mabilis kaysa sa speed of the sound, no? Hindi speed of light, speed of sound, no? Mas mabilis ang 3 ulit kaysa doon. Grabe 'yun. Ang isang buong pwersang preemptive nuclear strike ay maaaring pabagsakin ang kakayahan ng kalaban. Ang Brahmos ay may iba't ibang anyo. Maaring ito ay ship-based, land-based, air-launched at submarine-based. Ano ang eksaktong matatanggap ng Pilipinas? Ang shore-based anti-ship variant. Ang deal ay nagpapakita na ang Pilipinas ay nagtatangkang palakasin ang kanyang kakayahan sa depensa. Ito ay dahil ang bansang ito sa Timog Silangang Asya ay matagal nang naharap sa isang maselan na takdang gawain na angkop sa pag-navigate sa magkaibang interest ng Beijing at Washington sa nagdaang taon. Mas lumakas ang defense partnership sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos at may ilang beses ding nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng China at mga sasakyang Pilipino sa South China Sea. Noong nagdaang buwan lamang, tinadyakan ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang isang bangka ng Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, sinusubukan ng Pilipinas na i-modernize ang kanyang military capabilities. Hindi lamang ito ang angkin ng Brahmos, kundi plano rin nilang kunin ang American HIMARS o MLRS at ang M142 High Mobility Rocket Artillery System. Inihayag ng Army Chief na si Romeo Brawner noong nakaraang taon na bukod dito, ang Pilipinas ay nais ding bumili ng 7 na ALH Mk2 choppers mula sa India. Ang helicopter ay may high-tech surveillance radar at maaring makakita at makakilala ng mga sasakyang pandagat hanggang sa layong 120 nautical miles. Wow. Bukod dito, maaring gamitin ng mga helicopters na ito para sa mga long-range search at rescue operations na ang ulat na ito ay nagmula sa Weon World. Mga kaibigan, tumitindi ang bakbakan at nagpapalakas sa mga bansa, maging ang ating bansa ay nagpapalakas ng depensa. Kaya naman masasabi ko, malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Etong pagpapalakas ng Pilipinas ng ating puwersa, mas lalo siyang kailangan ngayon mga tol, no? Dahil ngayon nababalitaan natin yung mga kaguluhan sa Middle East, di ba? Yung pag-atake ng Estados Unidos sa Iraq, Syria, Iran, mga tol. Ngayon puro tension pa lang yung namumuo dito sa Indo-Pacific, sa South China Sea, mga tol, sa West Philippine Sea. Pero ang posible magkaroon ng kaguluhan talaga yung China sa Taiwan. No? At hindi malabong mangyari, syempre madadamay ang Pilipinas pag sumiklab yan. Kasi mga tol, 'di ba? So saklolo diyan yung US, ang daming EDGA rito. So ang pinapangambahan ng maraming politiko, baka targetin tayo ng China kasi maraming EDGA sites dito, 'di ba? At pag nangyari 'yon, official kasama na Pilipinas doon, so dapat meron din tayo talagang pandepensa. Pero wag naman sana mangyari itong mga bagay na 'to. Pero hindi pa rin pwede magpabaya ang Pilipinas at kailangan talaga nating bumili ng mga ganitong klaseng kagamitan, ganitong klaseng assets, 'di ba? Dapat matagal na para sana isa tayo sa mga malalakas na bansang hindi basta-basta nabubulas ng iba't ibang mga malalaki diyan 'di ba? Hindi katulad ng Indonesia, Vietnam, hindi sila maano-ano ng China Tayo lang talaga pag-iwanan kasi. Tayo maging handa at talikuran ang ating mga kasalanan. Romans 13 verse 11. Dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyong panahon na para gumising kayo. Sapagkat mas malapit na ngayon ang oras ng ating kaligtasan kaysa nung una nang tayo sumampalataya kay Jesucristo. Kaibigan, malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Imagine niyo mga tol, nung panahon ng ang Panginoong Jesucristo, malapit na, no? Pag-akit niya sa langit, malapit na. Ano pa kaya ngayon, mga tol? 2,000 years ago na ang nakakalipas, di ba? Mula nang umakyat siya sa langit. Ano pa kaya ngayon? Mas malapit na talaga, di hamak. Malapit na at gumising na tayo sa ating pagkakatulog. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan
sa iyong panonood. Okay mga kapatid 'no, etong nakikita natin na pag-upgrade ng mga kagamitan ng, Pilipinas ay hindi naman nangangahulugan nasasabak na tayo sa giyera. Ito'y paghahanda at, kahit papaano, depensa natin para hindi naman tayo tipong, wala man lang kalaban labang tutugisin ng kalaban, 'di ba? Kahit papaano meron tayong proteksyon at meron tayong pandepensa para magdalawang isip naman sila bago sila sumugod mga tol 'no. Again, medyo may kalakihang budget 'tong inilabas ng, gobyerno natin. Bukod dun yung maintenance pa 'di ba nitong BRAMOS na 'to. Pero tulad nga nung sinabi ko kailangan kasi yan ng ating bansa 'di ba para hindi tayo basta-basta nabubulas. So may plano pa nga silang bumili pa ng mga submarine, siyempre additional asset pa para mas maprotektahan 'no yung ating soberanya laban sa mga gustong manakop at laban sa mga gustong manggulo. Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa videong napanood natin? Pwede ka mag-comment, pwede ka magbigay ng iyong saloobin at iyong opinion, no? Pwede ka mag-share ng iyong kaalaman, iyong nais sabihin dito sa comment section natin sa baba. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.